Pagdating sa takbo ng auxiliary fan motor, depende yan dun sa pagkakadesign. So, kung yung motor na nakakabit dun sa inyong sasakyan ay single speed, normally makikita nyo yan pag single speed, yung connection o yung wire na papunta dun sa auxiliary fan motor ay dalawa lang. Pag yan naman ay multiple speed, kumbaga meron siyang high and low, normally mga 3 or 4 na wire yung nakakabit dun sa auxiliary fan motor. On the idea, kung galing sa cold start, okay? So cold start, nakapatay yung aircon, aabutin ng mga 10 to 20 minutes, minsan matagal pa nga, depende sa weather, bago umandar yung auxiliary fan motor. Meron kasi ang certain parameter, no, na pag na-reach niya to, gagana siya, then pag bumaba siya ng ganito, mag-o-off siya. Okay? So, ganyan yung sistema naman ng single speed. Now, pag yung sasakyan naman ninyo, yung auxiliary fan motor naman niya ay yung may high and low. So, halimbawa, pagka-start mo at inon ninyo yung aircon, gagana na kagad yung low niya. Okay? Halos constant na naka-on yung low. Then, sumasabay naman yung high normally dun sa pag-engage nung compressor. Okay? Or pag na-reach niya yung certain heat. Ganyan naman yung sistema. So, depende talaga sa kotse yung takbo ng auxiliary fan motor. Pero dun sa case na from cold start at patay yung aircon, medyo matagal-tagal talaga bago mag-on yung auxiliary fan motor. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at naka-receive lang tayo ng question na related sa auxiliary fan motor at kung normal lang daw ba na pagka-on ng aircon, nag-on kaagad yung auxiliary fan motor. Well, to answer it is yes. Nga, nabanggit ko kanina, no, na may mga sasakyan na pag inon mo na yung aircon, gagana na kagad yung low. Tapos, sasabay yung high dun sa pag-engage ng compressor. Yan yun. Kaya, mapapansin niyo pag yung nag-clap, pag-clap nun, nung compressor mo, biglang magbo-blow yung malakas na hangin nung auxiliary fan motor. Parang uugong din yung auxiliary fan motor. So, normal yun. Normal na setup yun. So, ito naman yung isang scenario dyan. Halimbawa, walang low speed. Minsan nangyayari yun, nawawala yung low speed. Well, check nyo yung wirings. Bakit nagkakaroon ng ganun? Baka yung connector, hindi maganda yung pagkakakabit. Or nasunog yung connector, ganun. Or, yun nga, pwedeng carbon brush din. Pero normally, yung low ang unang nasisira bago yung high. So, to diagnose na carbon brush, so kung meron man kayong wrench na 12mm or 10mm, combination wrench, try ninyong itap yung motor. Pag tinap niya, parang nagtitiktik kayo ng kalawang. Tapos, pag yan ay tiniktik ninyo, tapos bumilis yung takbo pagkatiktik ninyo, ayun, possible yun, carbon brush. And mas ideal na palitan nyo na. Okay? I will not recommend na i-repair pa kasi most of ng auxiliary fan motor, hindi naman yung carbon brush na papalitan. Madaling palitan yun. Pero yung dinadaanan o yung nilalapagan ng carbon brush, unfortunately yung copper na yun, medyo manipis. So, may mga pagkakataon, pag tinignan nyo na yon, hindi na siya ganun ka-smooth. Yan. Kasi halimbawa, kung i-compare ko siya sa isang alternator, mas repairable talaga yung alternator. Repairable talaga. Pag pinalitan mo ng carbon brush, yung makita mo yung copper niya na dinadaan ng carbon brush, smooth pa rin, nililiha lang ng konti. Pero, dun sa case ng auxiliary fan motor o yung radiator motor nga tinatawag ng iba, pakikita ninyo para siyang may uka na o meron na siyang kanal. So, hindi na siya recommended. So, mas ideal talaga niyan, palit. Okay, palit. So, depende sa inyo. Kung akong tatanungin, syempre, original pa rin ang pinakamaganda. Kasi yung original, mas mabilis yung takbo niya compare with the replacement. Usually, mas mabilis kasi, syempre, iba yung standard nun. Talaga nasa standard talaga yon.
So mapapansin ninyo, pwedeng sa takbuhan, yung tumatakbo kayo sa highway, parehas lang yung performance ng dalawang auxiliary fan motor. Pero pagdating na dun sa traffic, lalo na stop and go, tapos mainit yung panahon, mapapansin niyo may medyo hilaw yung lamig nung peke na auxiliary fan motor compared do sa original. Iba talaga yung ugong o iba yung takbo nung original. Okay? Pero yun nga, kung masyado namang malayo yung price, kaya mo naman tiisin, pwede naman siguro. May mga replacement din naman na okay. So, yun nga lang, kailangan mo lang mag-research. Yan. Then, syempre, kung sakali man, ako, ito, suggestion ko sa inyo, no, sa mga new car owner dyan. Pag lumapag na ng mga 50,000 kilometers yung sasakyan ninyo, tapos yung design ng sasakyan mo ay may auxiliary fan motor, normally sa mga front wheel drive yan na kotse, yung mga sedan, hatchback, yung ibang 7-seater, mga front wheel drive yan usually. Kumbaga, malalaman mo naman na front wheel drive pag yung makina nakapahalang, hindi nakadiretso sa iyo, nakapahalang siya. So yung belt imbis nandoon sa pinakaharap, andito sa gilid, nasa passenger side. So ibig sabihin, front wheel drive 'yon. So pag ganun, may sariling motor. Ako suggestion ko sa inyo, no, bumili na kayo ng extra. Yan, magdala kayo palagi. Kasi in case man na magkaroon kayo ng problema sa auxiliary fan motor, kung dala-dala ninyo yung tamang pyesa, mas madaling maghanap ng mekaniko. Okay? And possible kasi, most of the time, pag yung mekaniko pa yung bumili, may dagdag pang presyo. So kung meron na kayo, halos yun na lang, yung labor na lang yung babayaran ninyo. Tapos halos instant pang magagawa. Kasi ano na rin yan, sign na rin kasi pag humina or tumigil yung auxiliary fan motor ninyo, sign na yan na pwede ring mag-overheat yan. Hindi lang tungkol sa aircon yan. So pwedeng mag-overheat yan after a while pag bumagal na yung takbo niyan. So ang idea kasi niyan, bago yan mag-overheat, tumatakbo yung blower, pero yung lamig wala. Tapos eventually, pag nawala na yung lamig, so makikita ninyo, bigla na lang magbi-blink yung red battery, yung red temperature sign. Magbi-blink or magi-stay siyang red. So pag ganon, ang suggestion ko, itabi nyo kagad, patayin nyo kagad yung makina. Palamigin nyo muna kung gusto nyo i-test. Kasi mga 30 minutes, okay na yan, lalamig na yan. Tapos kung tingin niyo auxiliary fan motor talaga yung problema, I don't recommend na itakbo pa eh. Mas maganda sana kung pwede na maitakbo ng konting-konti, like maitabi mo lang ng maayos, mapatay mo lang din agad yung makina. Basta napalamig mo Kasi ang problema niyan, pag yan ay continuous mong ginamit na nag-o-overheat, mapapansin mo naman yan, kukulo yung coolant, tapos matatapon. Pag naubos yung coolant na yon, kakukulo, doon natatamaan yung makina ninyo. Huwag niyong hintayin mamatay yung makina ninyo dahil sa overheat. Kasi may mga pagkakataon, yun na, doon na yung gastos na napakalaki. Imbis na auxiliary fan motor lang yung papalitan mo, baka yung buong makina mo, kailangan mo ipa-repair. So yun, idea lang naman to, no, regarding sa auxiliary fan motor. Kung sa tingin nyo nakatulong sa inyo, paki-like na lang at pwede rin kayo mag-comment kung may tanong kayo regarding auxiliary fan motor. Maganda yan, magbaon na kayo para sa mga pagkakataon na masiraan man kayo sa kalye, meron kayo kagad na kapalit. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.